Ano? Pa-check up na tayo? Oo, okay lang sa'yo? Okay lang. Sige, para malaman. Specialista sa orthopedic surgeon dyan sa veterans. Siya yung head, si Dr. Antonio De Castro. Hingi tayo ng tulong. Sabihin ko indigent, tutulungan tayo. No? Salamat. Dalhin mo lang siya doon, ha? Sige, Dok. Isang maulang umaga sa atin lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Mag-iingat po tayong lahat. Mga kababayan, sa araw na ito po yung araw na usapan namin ni Nanay Annabel na papacheck up natin siya. So mga kababayan, samahan niyo po kami. Let's go! Buti na lang mga kababayan, pasulpot-sulpot yung ulan. Pero kung mapapansin ninyo, naka-jacket po kami lahat. Kasi malakas ang ulan, malamig, bagyo, tsaka nakabuta ako. Ayan, buta tayo kasi maputik po. Ayan. Ano? Para malaman na natin mga kababayan kung ano ang Hello po! Hello po. Morning! Morning po. Kumusta na? Aray ko. Ay, kausap po. Sa akin po. Ano? Pa-check up na tayo. Sino po kayo pwede makasama po? Ha? Kami, kasama mo. Kayo na lang po. Oo, okay lang sa'yo? Okay lang po. Kaya mo maglakad? Kaya naman po. Ha? Sige, para malaman natin kung ano talaga yung sakit mo. Opo. Para makapagsimula tayo. Oo nga po. Magdala ka lang na extra mong damit, face towel, yun lang. Opo. Sa kami ng bahala lahat. Sige po. Okay? Yan, very good. Nagtali ka ng buhok. Ha? Ay, ang asawa mo pala. Naku, nakatrabaho po. Bakit? Eh, ayaw pong pa-absent nung ano nila. Dapat pina-absent mo na lang kahit isang araw. Dadalawa lang po silang labor. Eh, paano yan? Sinasabi ko eh. Napaka-importante yung check-up mo kasi mas mapapagaan ng trabaho nyo pag gagaling ka na. Hinahin po sa akin, kikitain. Nanginayang sa kita. Paano yun sa'yo? Yun nga po, sabi ko munang pumasok. Minsan na nga lang na minsan lang na... Ang bakante po niya kasi linggo lang. Ha? Linggo pong wala siyang pasok. Wala nang wala nang check-up na linggo. Nga po. Tapos sino magbabantay sa mga anak mo dyan? Yung
Paiiwan ko na lang po muna dito. Oh, kasi hindi ko malalaman kung anong oras ang balik natin, hindi ko maipapangako. Kasi ang pinaka-importante dito, yung malaman natin yung sakit mo, mapacheck up para malaman natin kung anong ating gagawin. Nadidi pa naman po ito. Di ba sinabi ko kahapon, nag-text ako? Naka-online lang po ako eh. Wala pong set ko nasira. Oh, pero na-receive ninyo yung message ko. Chat po kay kuya. Dapat hindi na pumasok yung asawa mo. Importante yun eh. Baka po umuwi. Mag-half day lang po naulan eh. Isang araw lang eh. Isang araw lang naman yung check-up natin, baka depende sa panahon. Kasama ka. Walang iiwanan sa iyo doon. Na minsan ho nadidi sa bote, minsan may ayaw niya. Marunong yung kapatid niya mo. Marunong po. Mamaya din po mamaya papasok na din po sa school. Walang pasok sa school ngayon, cancel lahat. Meron po sila ngayon, alas 2. Meron? Wala kang saan ko ng linggo. May teka ko tayong damit. Isang damit. Okay lang, kahit wala yung asawa niya. Kailangan kasi may mag-aalalay sa'yo. Dapat pinilit mo na yung asawa, sinabihan mo na minsan. Sabi ko yung isang araw lang naman na siya absentee. No. Kinausap po yung nagpasok sa kanya. Eh, hindi daw po pwedeng umabsent gawa ng minamadali na po yung bahay. Isang araw lang, minsan lang tayo magpa-check up. Siyempre para sa'yo yon. Diyan ka lang muna ako akong damit. Teka lang, diyan ka lang. Tari, diyan ka lang. Ano niluluto mo, kuya? Nagsasaing ka na? Galing ah. Marunong ka na magbantay ng sinaing? Galing nga. Ilang taon ka na? 8 po. 8. Oh, very good. Ano ulam? Karne po. Ay, karne. Nakaluto na ng ulam. Oo. Siya nagluto, ikaw? Tita, si mama. Ganito ka muna ha. Wait lang po, pipisa mo na. Ano sasabihin mo kay mama? Salamat na salamat po. Ha? Salamat na salamat po. Salamat na salamat. Bakit? Kasi po, lagi pong hindi na ano po yun eh. Hindi? Ano? Bakit? Naawa ka ba sa mama mo? Gusto mong gumaling si mama? Si kuya. Kuya, halika. Saan si kuya? Kuya, halika kuya, dali. Wait lang, baby ko. Kuya, halika, dali. Ayan, dito ka. Upo tayo dyan. Kuya, dadali namin sa ospital yung mama mo, okay lang? Opo. Payag ka ba dali namin sa ospital yung mama mo? Opo. Bakit? Nahihirapan po siya maglakad. Nahirapan siya maglakad. Minsan po nahihimatay. Minsan nahimatay. Anong ginagawa mo pag nahimatay yung mama mo? Nahilot po. Hinihilot mo. Bilang panganay, ano pa ang mga ginagawa ni kuya? Nagsasaing po. Nagsasaing ka. Mag-iingat ka para baka masunog yung bahay. Marunong ka naman na. So paano yan? Aalis kami dito, ikaw magbabantay sa mga kapatid mo? Kaya mo? Paano mo sila iingatan? Naalagaan ko po. Paano? Dito po kami matutulog. Dyan lang kayo sa loob. Huwag mo silang pagagalain, no?
Ano sasabihin mo kay mama? Kasi pupunta kami ng ospital. Huwag mo po kami iiwan. Ha? Huwag po kami iiwan. Ay, huwag kayong iwan. Hindi naman kayo iwan. Papacheck up lang natin si mama para malaman natin yung sakit niya. Okay? Ipag-pray mo kay Papa Jesus na sana mabilis gumaling yung mama mo. Sabi mo, paano ka mag-pray? Sige nga. Sige, kausapin mo si Papa Jesus. Iparinig mo nga sa akin kung ano sinasabi mo kay Papa Jesus. Papa Jesus, huwag niyo po, pagalingan niyo po si mama. Mahal na mahal ko po si mama. Ilakas mo, hindi ko narinig ulit. Huwag niyo po kami iiwan. Pagalingan niyo po si mama. Very good. Sige, ano yung pangalan mo ulit na? Nathaniel po. Nathaniel. Okay. Sige, alis kami ha. Babantayan mo yung mga kapatid mo ha. Ito yung napakahirap mga kababayan kasi wala silang ano dito, maiwanan. Tapos yung asawa pa niya, hindi raw pinayagan ng kanyang amo. At hindi ko man gustong ganun mga kababayan, pero hindi rin natin sila masisi kasi mga ganitong pamilya, isang araw o dalawang araw silang hindi makatrabaho, wala na silang isasaing. Kaya sige, try na lang ng Team Daddy Frankie yung aming makakaya. May tungkod ka, Annabel? Kaya mong maglakad? Kaya naman po siguro. O sige, awakan mo yung umbrella. Yan lang. Basta wag kang magmadali. Sumasayad na yung paa, Malaki na po. Pero hindi ka naman na dumadaan dito. Ay, hindi ka na naglalakad. Hindi po. Bawal mo maglakad ng malayo eh. Bawal maglakad. Yung isang gabi nga po nahimatay eh. Oo. Huwag kang hihimatayin ha. Wala kang wala yung asawa mo dito. Yung basta ko nagpapahinga. Malapit naman na. Pag napagod ka, magpahinga ka. Bali siguro pagbalik natin, andyan naman na yung asawa mo. Opo, andyan na po. Salubungin na lang niya tayo. Dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Mapagod ka. So pag napagod ka, nahihimatay. Nahihimatay po. Madalas? Hindi naman po basta sobrang pagod lang po sa kami pag maraming ginagawa po. Alam mo ba kung saan tayo pupunta ngayon? Hindi po. Okay. Sa Makati tayo pupunta. Para mabilis ang check-up.
bag ko kayo. Hawak. Saluin mo, Kuya Riz. Hawak ka dito. Oh. Ingat, dahan-dahan lang. Naputikan pati yung paa mo. Yung mga kababayan, oh, pag naglalakad siya, napuputikan na. May ilang kilo na kaya yan. Yun pa lang. Yan ang nagpapahirap. Hindi ka naman nasuka sa biyahe? Okay. Sanay po. Sanay ka naman. Okay. Tara, para mahabol natin kasi medyo nadidelay tayo. Nag-almusal ka naman? Opo. Okay. Ano ulam nyo kanina umaga? Toyo po. Toyo! Di bali pagka sa lunch, maggugulay-gulay naman kayo. Oho. Naglalaga po talbos ng kamote. Okay. Buti naman. Sana sana magiging okay yung pupuntahan natin. Bless ni Lord. Sabihin mo lang ha, pag naiihi ka or may kailangan ka ha. Opo. Kaya huwag kang mahihiya sa amin ha. Opo. Yan, mga kababayan, sa Silang. ha? Silang. Silang ang daan natin? Kalaks. Hello ma'am, magandang umaga po. Bakit? Ma'am, yung usapan natin na ito, naka-record po. Si Daddy Frankie po ito, ma'am. Yes po. Ma'am, bali, on the way na po kami. Papunta dyan sa Makati. Makikisuyo lang po sana kami. Tawag nito. Aabutin pa ba namin yung doktor? Sabi po kayo, sir. Papacheck up namin kasi si Ma'am Annabel. Yes po. Opo. Aabot pa kaya kami kay Dr. Lagman? Mga 1 o'clock po kasi, sir eh. Ano yung... Alas 12 pa lang po. 1 o'clock pa ang OPD. Okay lang. Mga bago mag alas 2 andyan kami eh. Sige po. Kailangan pa bang ipapalista yon? Baka pwedeng papuntahin si Ate May kung kailangan. Pero kung hindi naman kailangan, okay lang. Mas maganda po, sir. Ipalista na lang po natin. Sige, pakipalista na lang ma'am para pagdating namin doon. Kasi para hindi masyadong gabihin yung pasyente natin. Sige po. Sige, sir. Ma'am, napakaganda ng busis nyo po. Ay, salamat, sir. I love you po. Ano pangalan nyo, ma'am? Rochelle po. Si Aling Rochelle pala to. Sige, thank you, Han. Paki-reserve na lang po yung papuntahin mo yung isang staff natin doon para may pasulat na. Sige, diretso lang. Pasuyo ako? Okay. Oo. Napakaganda talaga ng boses nyo, ma'am. Thank you, sir. Ma'am, huwag kayong tumawa na. Okay, sige. Sige, papuntahin mo na lang, honey, ha? Sige, Okay, sir. may driver pa ba tayo dyan? Wala, nasa labas pa sila. Nasa labas. Sige. Pag may dumating na driver, pahatid mo si Ate. Kahit Sige. Basta bahala ka na lang, ha? Sige. Okay, sige. Bye-bye. Thank you. Ayun, mga kababayan. Para sigurado po na ma-check up ngayon kasi yung doktor na pupuntahan natin, ayun po yung doktor namin, pinaka-family doktor na rin namin yun. So, doon ko siya dadalhin para pa-check up, para malaman natin kung ano ang first step at kung ano ang sasabihin ng doktor. Magi-step by step tayo, mga kababayan. So, overall,
ang magaganap dito mga kababayan, ang mangyayari dito is overall check-up. Kuhaan ng mga kung ano-ano. Basta yung overall check-up, alam nyo na rin yan. Para doon natin malaman, para mag step by step hanggang sa masabi kung ano yung sasuggest ni doktor. Samahan nyo kami mga kababayan at ipag-pray natin na sana skin problem lang po ang sakit ni Nanay Annabel. Annabel, okay ka lang dyan? Okay lang po. Okay ka lang? Opo. Ipag-pray mo na magiging okay ang lahat, no? Opo. Ayan. Pag-pray mo, sana mapagtagumpayan natin ang laban na ito. Opo, sana nga po. Ayan, mga kababayan, samahan nyo po kami. Pag-pray nyo po itong laban ni Annabel na magiging okay at magiging matagumpay ang lahat. Ingat ka, mamang driver. Na-late yung driver namin kasi mga kababayan, gawa po ng malakas na ulan. May mga baha-baha. Pero thanks to God, medyo humuhupa na yata. Pero wag pa rin tayong pakampante mga kababayan dahil nag-a-alarm pa rin tong ating mga cellphone na nagbabanta kasi madilim pa rin ang langit. Yan. Pero syempre kailangan namin medyo bilisan from Silang Cavite to Makati. Doon ko siya gustong ipa-check up para mabilis ang proseso. Tapos ito, babalik pa rin namin sa bahay nila after ng check up kasi yung mga anak niya ang problema natin. Wala tayong magagawa mga kababayan, hindi namin gustong iwanan yung 3 bata pero kailangan natin na pa-check up si nanay para gumaling, para maalagaan yung mga anak niya, no? Di bali, ayon naman sa kanya, after lunch darating naman daw yung asawa niya, tsaka ibinilin din sa kapitbahay. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Magandang araw. Ay mo, okay ka lang? Okay lang po. Nagdala ka sa anong jacket mo? Okay lang po. Giginawin ka dito. Ayos lang po. Risky, pahinaan mo ng konti yung aircon. Napoprosen na si Annabel. Pasensya ka na ngayon ko lang. Annabel, nababasa mo ba yung comment sa mga upload mo? Video. Minsan po, nababasa minsan po hindi ko po. Marami kasing nagsasabi, Annabel, na dalhin daw kita sa albularyo. Nakatry ka na ba? Nagpatingin na ba kayo sa albularyo? Opo. Ano sabi na? Ilang albularyo na puntahan nyo? 5 na po. 5 albularyo na. Opo. Ano sabi nila? Danyo. Anong danyo? Yung pong, para pong laman lupa po. Oh? Yun po, sabi po ng iba. Oo. Oo. Yung iba po minsan nainggit daw po nung dalaga ako. Oo. Diba po lahat ng gusto kong sunod po ng papa ko. Ano? Lahat po ng gusto ko isunod po ng papa ko. Okay. Yun lang. At least marinig din ng mga viewers natin. Opo. Kasi marami akong nababasa sa comment section na dalhin daw kita sa albularyo. Opo. Hindi naman po sa hindi naniniwala kasi ako nagpapatawas din ako minsan pag nasa probinsya. Pero para sa akin, unahin muna natin ipa-check up muna ikaw, no? Opo, sa doktor ko. Oo. So ayun mga kababayan, no? Sa mga nagme-message na dalhin sa albularyo, ayun, kay Nanay Annabel na mismo nagsabi na naka 5 albularyo na. 5 na po. Saan mga lugar na albularyo yung mga yun? Sa Batangas po. Puro Batangas po. Puro Batangas. Marami kasing lumalabas na albularyo na magagaling din no? Meron po. Meron po sa Naik. Naik. Pinuntahan nyo yung mga yon. Opo. Sige, okay. Ayan, sayang. Dapat nagdala ka ng jacket mo. Pati sa ospital, malamig. Di bali, pag may makita tayong ukay-ukay dyan,
Bibili tayo ng sweater. Okay? Sige, malapit na. Mga ilang oras pa biyahe natin, Rizky? 12 minutes. Anong 12 minutes? 12 minutes, hospital na? Tala. Gini-joke mo naman kami. Siguro mga isang oras na lang mga kababayan, nandoon na tayo sa hospital. Dito tayo sa Skyway. Ayan, sakto lang naman, wala naman traffic mga kababayan. Pero medyo ingat lang kasi eto, maulan. Normal lang, ma'am? Opo. Okay. Tara, pasok tayo. Pasok kayo. Morning, Doc. Good morning. Ay, hapon na pala. Hapon na. Doc, ito yung beneficiary ko. Okay. So, hindi ko alam kung saan ako magsisimula kaya dito ko muna naisip dalhin. Sige, tama yun. Opo. Ano ba ang problema? Saan mo siya nakita? Taga saan ka ba? Taga Silang Cavite po. Silang Cavite. O ngayon, tapos napuntahan ka ni Hindi Frankie po. Daddy Frankie. Nakita ka niya. Oo. Ilang taong ka na? 30 po. 30. So pagkabata, ganyan na yan. Meron ka ng Grade 5 po. grade 5 nung lumaki siya. Pero dati normal. Normal po. Oo. Mukhang sis to, Daddy Frankie. Sis? Oo. Naibebend mo naman. Walang masakit. Wala. Pag malamig lang po nakiro. Napansin mo talaga lumalaki na lumalaki. Opo. Oo. Hanggang dito, Doc. Mas Sis na, malaki. medyo may matigas dito. Dito meron din, ano? Pakita mo, Bi. Sige nga. Oo. Hindi siya masakit. Tapos, Meron din dito. Pwede itong yung ugat na lumalaki. Tumor din ang tawag namin doon. Yung gawin natin dito, Daddy Frank, pero ang pamangkin na specialista sa orthopedic surgeon dyan sa veterans, siya yung head, si Dr. Antonio De Castro. Hingi tayo ng tulong. Sabihin ko yung dyan, tutulungan tayo. No? Salamat. Dalhin mo lang siya doon, ha? Sige, Doc. Wala tayong bibigay ng gamot. Gusto ko pwedeng gawin sa kanya doon, CT scan, X-ray, no? Opo. Pero definitely, ito,
tumor ang tawag, may tumor. Hindi natin alam kung sa lymph glands ba yung tumor niya o yung blood vessel. Titingnan natin. Wala ka naman mga allergy. Wala. Napatingin mo na ba sa doktor yan? Opo. Anong sabi sa'yo? Ano daw Wala po sakit? silang makita. Wala silang makita. Hindi ka in-x-ray o ano man. X-ray po, pero... Matagal na yun. Dito lang po, 2023 po. Hindi O, po ba't- sa PGH. Hindi ka rin refer sa espesyalista. O ba't naman gano'n? Kaya nga udok eh, kaya Dalhin mo na to kay doktor. Pamangkin ko to. Sa first cousin, anak ng first cousin ko. Siya na yung head ng Department of Orthopedic sa veterans. Pwede natin, doon ko dinadala yung mga indigent. Pwede tulungan siya, ha? indigent. Ate May, ikaw ang i-assign kung mag-ano dito, okay lang. Sabihin mo lang, pag nandoon na, kausapin mo yung head. Sabihin mo, nahanap ko po si Dr. De Castro. Oo, tapos pag nandun ka, pasyente po ako ni Dr. Lagman, Michael Lagman, yung tito nyo. Pinadala po niya to kamo, indigent na pasyente. Tapos yun, ano na siya. Wala naman kayong gagastusin doon. Ha? Salamat, Doc. Ngayon, kung kailan operahan yan, sila magsasabi, no? Apo. Pero kailangan bago operahan, alamin kung anong klaseng sakit, ha? Yes po. Saan ang address, Doc? Veterans mismo. Ah, okay. Yung malapit sa SM EDSA, yung Veterans Hospital, kung sa atin nakulong si PGMA, doon. Alam na ni Ate May yan. Alam mo na yun. Ate May, kahit di ka pumasok sa company, basta ito ang hawak mo. Okay? Kaya? Tulungan natin Tulungan natin tong kapatid para natin. makalakad at maging normal ang buhay, no? May anak, may pamilya ka na ba? Tatlo na po. Tatlo anak niyo, Tatlo Doc? na anak mo. Okay naman sila, wala naman naging problema. Normal naman po lahat. Okay lang yung sounds mo. I-message ko rin si Doc mamaya, si Dr. Okay lang yung sounds ni Doc. Yung pamangkin ko para ahead of time. Alam na niya, ha? I-heads up ko na siya para kung wala man si Dr. De Castro doon, yung mga tao niya ang titingin, ha? Apo. Pwede pa ba ngayon? Diretso. Mas maganda umaga para kung ano yung tetest. Yung itetest na sa kanya, lahat nandun na. Tatawagan ko siya, kausapin ko na mamaya para mabigyan niya ng heads up yung mga tao niya doon, yung mga residente niya. Thank you so much, Doc. Diba sabi ko naman sa'yo, Daddy Doc, at Daddy Frank, Apo. ako si Daddy Doc. Kahit Salamat. anong problema, basta galing sa'yo, walang problema. Yun, Ha? thank you so Okay? much po. Kaya lang ang papakita mo. Oo. Pagpunta niyo ng veteran, sabihin mo, tanong mo sa guard sa yung orthopedic department. Tapos pupunta kayo doon. Tapos doon sa secretary doon o yung mga residente. Kamo pinapunta ko ako ni Dr. Lagman, yung tito kamo ni Dr. De Castro. De Castro. Sige. Antonio De Castro. Ayun naman. Ito naman po. So ito yung pangalan niya. Tapos pakita pa, check ka rin siya. Sige, Doc. Okay, tapos balita, ikaw na lang bumalik sa akin
kung ano ang mangyayari, kung ano ang development para nakakausap si doktor. Kasi this is a special case, talagang kukunin nila yan dahil ibang rare case yan eh. So pag-aaralan nila, talagang tutulungan siya. Salamat ng marami, Dok. Sana maoperahan, matanggal yan. Para kasi pag tumatagal yan, mukhang lumalaki. So bumibigat din yan, nahihirapan kasi. Nahihirapan na nga siya maglakad, Dok. Oo, totoo yun. Pero tingin ko yung buto hindi naman affected eh. So kung tatanggalin yan, tatanggalin lang yung tumubong tumor. Pero kailangan malaman kung anong klaseng tumor yan para ma-prevent na bumalik. Kung kayang prevent. Okay? Okay. Okay. Sige. Maraming salamat, Dok. Salamat. Nakahinga ako ng malalim. Okay. Hindi ko alam kasi talaga. Sinabi ko naman sa'yo, basta pag may mga ganyan, dali mo sa akin. Opo. May kilala naman tayong mga doktor. I-refer. Kung kaya kong gamutin na, gagamutin na natin. Thank you so much. Ang laking bagay. Thank you po. Salamat Thank you so po. much, Doc. Salamat po. Ayan. God bless. Sige po sa inyo. Salamat Kaya mo? Okay, thank you. Alalayan mo. Salamat. Salamat, Dok. Balitaan namin kayo. Oo. Paano yan? Inuuwi niyo muna siya yan? Opo. Pero kakausapin ko kung pwedeng dito na lang para maaga kami bukas. Para Okay. ano muna lang siya. Opo. Sige, Dok. Thank you. Advice kita. Ayan, no? Narinig nyo naman po yung sinabi ni Doc at medyo nakahinga tayo ng malalim kasi siya yung tutulong sa atin. Actually, ito yung pinaka family doctor namin, mga kababayan, pati mga anak ko dito po. Kaya nakilala natin si Ate Annabel. Hindi ko po talaga alam kung saan ako magsisimula. Although sinabihan na niya ako nakaraan dahil nalaman niya na charity tayo, sabi naman niya sa akin pag may mga case o may mga problema tayong ganyan is dalhin ko lang daw. So salamat sa Panginoon, sana tuloy-tuloy yung mga gagawin natin is maging matagumpay, mga kababayan. Samahan niyo po kami hanggang dulo ng hanggang sa dulo ng pagpapagamot ni Ate Annabel, Nanay Annabel. Yun nga lang, medyo problema kami, mga kababayan, kasi napakalayo. So bukas ng umaga, dapat maaga naming madala doon sa ospital na sinabi ni Doc. Pero kakausapin ko si Ate Annabel kung paano gagawin, pwede muna siya matulog dito sa shelter natin dito sa Makati. Ayan, si Ate May, mabasa ka. Tsaka mga kababayan, si Ate May po, siya po yung i-assign ko na mag-a-assist kay Nanay Annabel. Ate May, okay lang ba sa'yo ko ibibigay? Kasi hindi lahat ng pagkakataon makakasama ako sa ospital kasi marami rin tayong tinutulungan. Ano mo yung umbrella para hindi ka mabasa? Ayan. So, okay lang. Hanggat hindi natatapos yung mission natin, ikaw mag-a-assist. Sige. Okay lang? Okay po. Ayan, mga kababayan, maraming salamat kasi iba rin na babae yung nag-aalalay kay Nanay Annabel. Siyempre, naiilang din yan pag sa amin. Sa akin, walang problema, mga kababayan, kasi ang isip po natin is para makatulong lang. Pero sa ating mga beneficiary, iba rin na babae ang mag-a-assist sa kanila. Ayan. So maraming salamat, mga kababayan. Tara, pakainin muna natin. Hawakan mo na to. Okay lang kami, sige lang. Huwag nyo kaming alalahanin. Kahit mabasa kami. Dito ka na lang, May. Kahit mabasa kami, pero nauna pumasok si Daddy Frankie. Nanay Annabel, sabi ng doktor dapat alas 7 makapunta na tayo sa veteran. Ang tatanungin ko lang sa'yo, kung willing ka ba na dito ka na matutulog? Ha? Okay lang po. Okay lang. From Makati po, pabalik dito sa bahay po ni Nanay Annabel. Mga kababayan, time check po tayo is alas 4 na ng hapon. Pero kailangan naming ibalik si Nanay Annabel muna rito para magpaalam siya sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa.